Isaiah 55. Isaiah 55. Babasahin natin one verse. Verse 2. Ano't kayo'y nagbubugol ng salapi sa hindi pagkain at ang inyong gawa sa hindi nakakabusog. Inyong pakinggan ako. Magsikain kayo ng mabuti at mangalugod kayo sa katabaan. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Turn them diligently to me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Bakit yung gagastusin ang pera nyo sa hindi pagkain? At bakit yung bubugulin yung bunga ng inyong pagtatrabaho, labor, sa hindi nakakabuti sa inyo? Hindi ko gusto na magsalita tungkol dito sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Sapat na sa akin yung mga nakaraang Sunday na nag-usap tayo sa tungkol sa paglalasing. Pero itong linggong ito na pakinggan ko sa news, nababasa ko sa Inquirer, na sa bawat 5 bata na 13 to 15, sa bawat 5, kabataan, 13 to 15, 2 ay naninigarilyo. Yun ang sabi sa akin. Sa bawat 5 bata, 2 ang naninigarilyo. Naaalamang mabuti ang Department of Health dahil dyan. Ipinalulong ito ng mga panggagamot na out of 5 sa mga 13 to 15 ay out of 5, 2 ang naninigarilyo. So, pag-usapan natin ito sa ano po dito. Gabi, ito, binigyan nila ako ng nakuha nila sa internet ni Grace, ni Cam, at saka ni Mel. Nakalagay dito, sinasabi na ang paninigarilyo ay nakalink sa maraming problema sa kalusugan. Pero sa kasalukuyan, sa pagsasaliksik, natuklasan sa Amerika na mas worse pa pala kaysa sa kanilang natuklasan. Di na lang sinasabi, ang paninigarilyo ay causative, pinagmumulan ng cancer. Pero ngayon, sinasabi ng Surgeon General ng Amerika, ng USA, na ang paninigarilyo ay causative, pinagmumulan ng sakit sa maraming mga organs ng katawan ng tao. Ito ang kasalukuyang findings nila. Natuklasan ng Surgeon General na yung toxin na nasa sigarilyo, nicotine, nasa nicotine, ay nakakarating
sa lahat ng parte ng katawan ng tao kung saan dumadaloy at umaagos ang kanyang dugo. Napaklasan nila scientifically ngayon na 1,600 ng mga sakit ng tao ay naguhugat sa paninigarilyo. Ito ay hindi na dito. At dapat na umimik na ang mga pulpito ng mga mangangaral. Tingnan po ninyo, mula noong 1964, 12 billion na Amerikano ang namatay dahil sa sakit na dulot na paninigarilyo. 12 billion. Inaasahan ngayon na 25 millions ng Americans na naninigarilyo, pati yung napupusukan ng sigarilyo, ay mamamatay dahil sa smoking. 25 million ang inaasahan nila. In-advertise na kapag low ang tar o low ang nicotine ng sigarilyo, mas medyo ligtas ka ng konti. Pero ngayon, sa pagsasaliksik, napatunayan nila hindi totoo to. Low o high ang nicotine at tar, hindi pa rin healthy. Ito ay pinalalabas sa Amerika para ma-motivate, para makutyuhan ang mga Amerikano na itigil na ang paninigarilyo. Mag-quit na sila. At 4 na taon na ngayong hindi bumibiyake sa Amerika. Pero ang obserbasyon ko talaga ay nakita ko na konti, ang laki ng ikinote ng mga Amerikano na naninigarilyo. Yung una akong nagpunta sa USA noong 1976, tapos 78, tapos 85. And may no smoking area. Doon ka uupo, hindi ka naninigarilyo. Pero ganun din naman eh. Pero ngayon, totally, bawal na sa aeroplano mag-smoke, bawal na. Sa airport, nakita ko sa Japan, mayroong kwarto na talagang puro smoke ang makikita mo. Pupunta ka ron, ikukulong mo sarili mo at doon ka maninigarilyo. Kasi alam na ng mga tao yung risk, yung perwisyo, yung panganib ng paninigarilyo. Ang mambabatas ay nagtagumpay na. Hindi lang sa Amerika, nag-umpisa ito sa Amerika, pero ngayon sa buong mundo na nakasulat na ngayon sa pakete ng sigarilyo na ang smoking ay dangerous sa kalusugan ng tao. Dito sa atin, mabilisan lang yan pinapakita sa television. Halos ayaw nilang mabasa. Kung napapansin nyo, violation yun ng batas. Ngayon, mag-usap tayo tungkol sa Pilipinas. Ganito. Ito sinasabi tungkol sa Philippines. Pagka tungkol sa paninigarilyo. Sinasabi dito sa Inquirer.net ni Ana Palmero, ito ay researcher, na 17 million na Pilipino ang naninigarilyo. Ilan ang population natin? 90
Ha? 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 Hindi ko alam. Ako hindi ko alam, hindi ako tinatanong kayo. Ha? Mga 95 million. Okay? Nikki, what does Civica teaches you? What's the calculation? Ha? Nick? Come on! I'll buy you ice cream. Ayaw na. 76,400,000 something. 17 million dyan sa Pilipino ang naninigarilyo. Magkano ang isang stick ng sigarilyo? Ba't kayo nagpupulungan? Ha? 2 piso. On the average, ilang stick ang sinisigarilyo ng isang smoker? 2 kaha? Sober naman kayo. Ano yan? Eh pagka nanigarilyo ang 2 kaha, dapat yan may chiminiya ka na rito. Kaya dito. Ha? Yung mga chain smoker. Ilagay na lang natin 3 sigarilyo tuwing pagkakain. Nagsisigarilyo. 17 million ang naninigarilyo na Pilipino. I-multiply mo yon by 3. Ha? Times 3. Ilan yun? Ha? Ilan? Ilan? Hindi nyo alam? Hindi ko rin alam eh. Kung nyo gusto mag-participate tayo. 17 plus 17, 14, 34, plus 17 ulit. 51. Ha? 51? Hindi rin nyo ang kita ng mga ano, no? Naninigarilyo. Ang pabrika ng sigarilyo. 51 million. Kung 3 stick lang ang hinihigit ng isang naninigarilyo. 51 million. May nabalitaan na ba kayo? Ilang beses na rin akong nag-sermon sa mga namatay sa cancer sa baga. Lahat sila naninigarilyo. Ilan sa inyo nakita na ninyo na ang factory ng sigarilyo ay nagpadala ng corona sa namatay dahil sa paninigarilyo, na pinadala ng corona, nakikiramay po kami, nabawasan kami ng customer. Tanong nyo may attitudes nyo. Nag-preach po ako sa Malagasang, matagal na to. Kasi namatay yung ama ng tahanan sa cancer sa baga. Chain smoker siya. Nung nagsisermon ako, minubura ako ng mga tao. Minubura. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita na nagpadala ng corona. Buti pa tayo eh. Buti pa yung mga siraulo ng mga politician nagpapadali. Mga kawatan ng politician nagpapadala. Tayo nagpapadala rin sa miyembro natin. Pero yung sigarilyo, tinanong ko yung byuda nung namatay, nagpadala mo ba ang La Perla cigar and cigarette sa inyo ng abuloy? Bakit naman mo magpapadala? Namatay ko sa kanilang produkto yung asawa niyo. Wala. Wala talaga. At ngayon nga,
para ma-discourage ang mga tao sa paninigarilyo, itataas ang halaga. Merong tax, sin tax. No? Tinatawag na ngayon niya ng gobyerno na sin, kasalanan. Natatauhan ng gobyerno. Pagka minsan natutokso akong mag-isip, bakit kaya si Cory namatay sa cancer? Sino kasama niya sa bahay? Mula pa nung maliit, na nababasa ko ulit niya. Sinasabi niya, sina? Si Ninoy? Si Noynoy. At si Noynoy ay ano? Hindi kaya, nagtatanong lang naman ako, hindi kaya. Kaya siya maalam naman, o namatay dahil doon. Sabihin nyo, hindi naman kung si Cory naninigarilyo, hindi. Merong second hand at may third hand na smoke. Nakakaperwisyo yun. Yung second hand, yung usok na nahihitig mo. Bunga ng paninigarilyo ng iba. Alam po ba niyo kung bakit? Nag-pray ko talaga, Lord, bigyan mo po ako ng kotse. Bigyan mo ako ng kotse. Hindi ba? Kaya, kaya matuwa ako nung yung 1978. Sabi ng church doon sa Buffalo City, New York, ibibili ka namin ng kotse. Yan binigay sa akin pambili, $800. Yung mga kalalakihan nag-barbecue sa yard ng church. Lahat ng grupo, yung tinda nilang barbecue, binigay sa akin about $800. Of course, nabili ko yung Mini Cooper, yung maliit. Bakit? Ang nagkabila ko, kasi halagang hirap na ako. Pagka ako sumasakay sa bus, sa jeep, na binubugahan ako, minsan, yung malalaki katawan, minumura pa ako, sinasabi sa akin, kung masailang ka, bumili ka ng kotse. Minsan ako naman napipikon, sinabi ko, oo, bibili ako ng kotse, at pag nakita kita sa kalye, sasagasaan kita. Sa galit ko, naiinis na ako. At sabi ng asawa ko sa akin, tingin na yan, baka sakunin ka nun. Hindi sakunin niya ako, di wala na akong hihigit yung puso. Pag ako nakakay na. Minsan nga papanatan ako ng laki-laking lalaki ng katawan. Sabi ko, tingnan mo katawan ko, ha? Hindi ako flyweight, under flyweight ako. Sabi ko, tingnan mo katawan mo, laki-laki mo, humanap ka ng kasing laki mo. Sabi sa akin, huwag kang madaldal. Sabi ko, yun ang binigay sa akin, magaling ang bibig ko Ayoko ng laki-laki ng katawan ko na ang ulo ko walang utak o walang laman. Palakpakan yung mga tao sa ulo, bang! Sabi sa kanya, kakabili ko kakabili ko. Yung talagang salbahan. Ngayon po, salamat sa Diyos. Ito, siguro, sa tulong ng Panginoon, kaya ako umabot ng 74, no? Hindi pa huli. Nagkaroon ako ng sasakyan. Ngayon, dito sa Philippines, 17 million, 17.3 million actually, ang naninigarilyo. Simula 15 years old. 15 years old. Ilan ang edad ng batang pamangkin dito na naninigarilyo lang? 9 years old lang itong bata. Napapaya lang, 9 years old. Ang talino ng batang to. Pero makikita mo, pilit mo. Lalaki. Magandang lalaki. Kinakausap ko na hihinayang ako dito sa batang to, pero adik yung ama, adik. Yung bata ay kailangan lang. Naninigarilyo siya. 15 years old. Ang naninigarilyo sa kanila, 15,
about 17.3 million. Age 15 years old and above are tobacco smokers with at least 13.8 million smoking daily. Araw-araw inigalyo. Nakalagay pa rito na of the 9,705 individuals from rural and urban areas, age 15 and older, ang ibig sabihin nun, 16.3 million, 61.3 million. Ang total number niya, naninigarilyo araw-araw. Okay? Ito pa sabi, the survey found that 55.3% or 28 million Filipinos use public transport, sumasakay sa sasakyan. Na-expose sila sa second-hand smoking. Pagkatapos, pati yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa loob, sa opisina, sa factory, at yung 13.9% na mga Pilipino na na-expose or 25.5% ay na-expose pagka pumupunta sa government building. Yan ang talagang bisita-bisita. Mag-rehistro ako ng kasal. Yun, hindi ka dito. Pero salamat sa Diyos ngayon, bawal na. Kasi si Pinoy lumalabas para huwag manigarilyo. So, ayan, meron na tayong halimbawa ng permission ito. Sa kasalukuyan, gumagawa ng propaganda ang kontra kay Pinoy. Inuuso yung salitang Pinoy. Noy-noy. Yung bang pinalalabasan nila kasi tamad na presidente ito spoil. Gano'n, no? Isa lang anak At ayun, yung mga kabataan sa UP, masiga-sigarilyo, nagnonoy-noying daw sila. Kung totoo yun, kung di ba naman sila gago, ang dami-dami mong magagaya na matino at maayos, bakit mo gagayahin yun kung masama yun? Pero wala tayong magagawa. Kaya ang tao, nai-influensya. So alam na natin kung ano ang dulot ng paninigarilyo. Ngayon, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dito sa paninigarilyo? Unang-una, ang maraming nakikipag-argo. Pakita mo nga sa akin ang talata sa Biblia na sinasabi, huwag kang manigarilyo. Anong sasabihin sa akin? Huwag kang manigarilyo. Sabi ko, wala akong makikita ng talata niya. Ang Biblia ay sinulat sa panahon wala pang sigarilyo. Hindi pa naninigarilyo ang tao. Pero ang Biblia ay isinulat para sa mga matatalinong tao, hindi para sa mga bobo. At hindi kinakailangan ilagay ng Biblia na nakasulat, huwag kang manigarilyo, masama ang sigarilyo. Hindi kinakailangan isulat yun sa Biblia. Maraming mga talata sa Biblia na pinapakita sa atin at sinasakop ng mga talata ito ang maraming mga bagay na ginagawa ng tao ngayon kahit wala sa Biblia, sakop ng mga talata ngayon. Kaya halimbawa ng binasa ko sa inyo ngayon, sa Isaiah 55, nagtatanong mga propeta sa mga Hudyo, ano kayo'y nakagbubukol ng salapi sa di pagkain? Why spend your money for that which is not bread? Ibig sabihin nito, ina-account tayo ng Diyos, pinapapanagot tayo ng Diyos sa pagbubol natin sa ating kwarta. Sabihin nyo, pastor naman,
ang kwarta, akin yan, hindi yan sa Diyos. Hindi, sa Diyos yan. Kasi ang sabi ng propeta, the silver and the gold are mine. Sa Diyos yan. Kaya papapanagutin ka ng Diyos, tinatanong ka ng salita ng Diyos, bakit mo gagastusin ang pera mo sa hindi pagkain? Ang ibig sabihin, bakit mo gagastusin ang pera mo doon sa hindi makakapagpalusog at makakapagpahaba sa buhay mo pagkain? Alam na alam mo, perwisyo, risk, yung sigarilyo, perwisyo yan. Bakit mo gagastusin ang pera mo dyan? Yun ang tanong ng salita ng Diyos. At hindi ba matwid yun? Sige na lang yun, 2 pesos, isang stick. Magkano ang isang boiled eggs? O egg? 6. 7? 6 pesos. Mahal-mahal ng pagpila. 6. Babes, magkano ang bilhin ni tatay ko sa ito na bibili sa kanya? 5? Ano mo, ha? Pala, ano? Nalaman mo lang ganyan makahalang ito, hindi na nag-asawa. Nagsisi pa. Kala nyo, pinaibigod niyan si Ba. Ako. Ayan. 2 pesos, 6. Sipin nyo ko yung tatay, bibilan lang yung isang bata. Kung siya manigarilyo, magsakripisyo siya para kay kanya sarili niya. Iuwi niya yon sa kanyang anak, yung isang egg na yun. Gano'ng malusog yung bata. Ay kanya may katulong kami, nagdadalang tao siya. Pinauuli siya sa kanyang kuya. Sabi niya, ayoko yan. Ayoko. Sabi ko dito sa bata, bakit? Ba't ayaw mo? Wala akong makakain doon. Natutuhan ko kay ate para malusog ang baby, kailangan tama pagkain. Kaya ayun, sa bahay namin, kakain siya ng itlog, minum na siya ng gatas. Pag nagsuka ka ako, magtimpla ka ulit. Ayun na, baka mag-apply kayo, nagbibigay kayo, itirahan na kayo sa amin. Pwede rin. Ganon. Sipin nyo, pag inilagay yun, lalo na pagka 2 pakete, magkano isang pakete? Sino yung titinda ng sigarilyo? Magkano ang 2 pakete? Ang isang pakete? 40 pesos? Ba't mo alam, sister? Titinda na. Minsan na. Kahapon, ang humihintid ng sigarilyo ay hindi matalino. Yun ang sabi ng kaibigan kong pastor na namatay. Pagkat siya ay humihintid ng laso. O tinutukan siya ng sundalo doon sa krami ng 45 caliber dito. Pakisabi niya ulit, sabi niya, hindi pa ako tapos, sabi ng kaibigan ko si Pastor Medina, ang tumutungga ng alam ay hindi matalino. Pagkat siya'y tumutungga ng laso. Ayun. Alin ang uulitin ko, sabi ni Pastor Medina ko sa sundalo. Ngayon naman, akala ni Pastor Medina, walang nakikinig sa kanya. Nung nakitang may 45 dito, kasi may mic lang siya sa ganyan, nagsasalita sa wala. Yung pala, yung mga nandito sa bahay, nakikinig, nung nakita na tinututukan ng 45, nagdumawan lahat. Yung mga audience niya, marami pala nakikinig. Ang sabi ni Pastor Medina dito, sa sundalo, alam mo, Brad, bago ko umalis sa bahay, pinalitan ko ang asawa ko at ang 4 kong anak dahil alam ko mapanganib ang trabaho ko. Pwedeng hindi na ako umuwing buhay, kaya umahalik ako sa asawa ko bago ako
umalis. Kaya handa na akong mamatay. Teka, handa ka ng mamatay. At saka pag binaril mo ako, siguradong makukulong ka. Handa ka na bang makulong? Sabi sa kanya, ang dami kaming testigo. Ganyan. Alam niya ng milagro, Diyos, ibinababa inangkap ng tao yung pagkakakasan niya ng kanyang 45 at umalis. Naku, palakpakan yung mga nanonood. Buhat noon, bayani si Pastor Divina doon sa krami. Pagkatapos ng experience na yon, dinalhan na siya ng tubig ng mga tao. Kung pala nakakahikayat siya, hindi niya alam. Kanyang Panginoon, ngayon, ito. Bakit mo gagastusin ang pera mo sa hindi nakakapagpalusog sa iyo? Yun ang tanong ng salita ng Diyos. Tapos, sabi pa, hindi ka nabubusog. Tapos yung gawa mo, yung labor mo, yung trabaho mo, yung pinaghirapan mo. Bakit mo gagastusin sa hindi nakakabusog, sa hindi nakakabuti? Yan ang tanong sa akin ng salita ng Diyos. O kailangan pa ba sabihin niya, bakit ka bibili ng sigarilyo? Hindi naman pagkain. Hindi na. Intendente tayo eh. Alam natin ito. Hindi naman tayo mga bobo. Naiintindihan natin ito. Okay. Ngayon po, alam na natin ang health risk ng sigarilyo. Kung maaari, pakibuksan natin ang ating mga Bibles dito sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Of course, yung iba sa inyo matatalino, sasabihin niya, alam ko na yan, Pastor. Lalo na yung mga galit pagka na magsasabihan. Tungkol sa sigarilyo. Okay, buti, alam mo na. Ito ngayon, ang sabi, chapter 6, verse 19. O, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng marmuro na nasa baga ninyo na tinanggap ninyo sa La Perla. Ba nakasulat? Hindi kayo niloloko na kayo, hindi ba? Sabi rito, hindi ba ganito nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa halaga. O ang katwiran ng iba, at awang mo itong pastor, huwag mo akong papakilaman. Hindi pa ako nakikilam sa iyo eh. Tinatanong ka ng salita ng Diyos, hindi mo ba alam? Hindi iyo katawan mo, nilikha ka ng Diyos, tapos pinahamak mo sarili mo, pinili ka niya, tinubos ka niya. So anong silbi ng katawan mo? Ang katawan mo ay templo, tirahan ng Espiritu ng Diyos. Ano ba silbi nitong gusanin ko? Wala. Kaya lang ito may silbi. Pag narito tayo, pagkat ang Diyos ay sumasa atin. Maunawaan mo natin. So sabi, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang liwanag na niya, nakakaluwalhati ba sa Diyos? Na manigarilyo tayo, nakakaluwalhati ba sa Diyos? Natutuwa ba ang Diyos? Sabi pa dito sa verse 15, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Okay. Yung katawan ninyo ay member, sangkap ng Panginoong Jesucristo. So bakit mo babaguhin ang iyong katawan? Bakit? Sinisira mo ang iyong katawan. Sisirain ka rin ng Diyos. Hayaan ka ng Diyos masira. So, eto po.
ang salita ng Diyos, binibigyan tayong maliwanag na warning. Pati ang mga kasalukuyang findings ng mga eksperto, ng mga manggagamot, na ang smoking ay hindi makakapagpalusot sa ating kundi bagos. Ito'y nakakaperwisyo sa atin. Dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Sabi dito, 1 Corinthians 3, 16 to 17. Hindi ba ganun yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. At ang templong ito ay kayo. Kayo ang templong ito. So, ayun po. Hindi ko dapat paliwanag na. Sobra na to. Kaya, habang maaga pa, pag-quit na kayo, kayo naninigarilyo. Tumigil na kayo. Sasabihin nyo, Pastor, 20 years na akong naninigarilyo. Too late na ako. Hindi pa too late. Hindi pa too late. Yun ang sinasabi ng Surgeon General. Malaking chance na may extend ang buhay nyo. At pagka lumapit kayo sa Panginoon, lilinisin niya ang inyong katawan sa nicotine. Amen? Kayo mga bata na nag-start na, gawin nyo inyong magagawa. Humingi kayo ng tulong sa Diyos na maiwanan nyo ang bisyo niya. Sabi ko, kay Ate Babes, ayoko sana mag-serve niyo, hindi ako ganado dyan. Pero, nakadamot ako ng lumang Reader's Digest. Kayo na, hindi po kung para tayo. Mga magulang eh. Ang iba mga article doon, natatawa ko, obsolete na. Pero, nakabasa ako ng isang istorya doon. Galing sa Mayo Clinic. Sa Amerika, ito ay popular na hospital. Halos lahat ng mga doktor na nag-training o nag-aaral, nag-aambisyon na makapagtrabaho dito. Meron isang bata na doktor na orthopedic surgeon siya. Ang trabaho niya, magputol ng paa, ayos ng mga buto, ganyan. Isang araw sa emergency niya, may dumating. Batang-bata. Sabi ng batang ito, ako po ay carpenter. Nalagari niya yung 4 na daliri niya. Okay, umaray, hindi naman kayo nilagari. Nilagari, 4 na daliri. Power saw. Buti naman, ang bilis ng mga kasama niya sa trabaho. Kinuha ka agad yung naputol na daliri. Inilagay sa yelo. At itinakbo siya sa ospital. So, tuwan-tuwan itong surgeon, sabi ng bata na karpintero, may 2 po akong anak, doktor. Karpintero po ako, kailangan masauli ang daliri kong naputol ko. Pagkakawawa ang asawa ko at saka ang 2 kong anak. Sabi ng doktor, sa palagay ko, maibibigin namin ulit dyan at makapakilabangan ulit ang iyong kamay. So, nagpunta itong doktor na doon sa kanilang chief. At sabi, chief, meron dito. Nilagay niya ang kanyang daliri. Hanggang. Ikabit natin. Itong matandang surgeon na expert. Sabi niya, alam na ang patakaran natin. Opo, kinausap ko po itong batang to. Sabi niya, naninigarilyo siya, pero hindi na ulit siya hihipo. Hindi na ulit siya hahawak ng sigarilyo. Masuli lang yung kanyang daliri. Sabi ng doktor na, chief, alam mo naman yan puro ganyan lang yung mga yan, puro ganyan ang mga pangako. Sabi, hindi ho, iba to, bata, bigyan natin ng chance. So sabi ng chief sa kanya, so nakumbinsi ka niya,
Opo. Naniwala ka? Opo. O sige, handa mo na. Nako, tuwan-tuwa yung lalaki. So ayun, 7 oras, binoperahan, idinikit yung kanyang daliri. Nung disingit siya, nakita niya, kabalo na. Tapos, pinabukasan, inalis na. Ayun, maitim pa rin. Pero pagkaraan ng 3 araw, nag-uumpisa ng mag-tim yung daliri. Ibig sabihin, tumatakbo na ang dugo. Tuwan-tuwa. Pagkaraan ng 2 linggo, discharge na siya. Talagang ayos na yung kanyang daliri. Sabi sa kanya ng doktor, alam mo na, kung gagawin mo, alam mo na. Nako, nung umuwi, bago siya umuwi, pagkaraan ng 2 linggo, pagbalik niya ulit, ay, sabi, magte-therapy ka na, umaanda ng kalagayan. Sabi niya, ako, doktor, ako nang gawin na siya. Ngayon, pagkaraan ng 3 araw, ng huli niyang check-up, emergency, dumating itong si Carpintero, yung daliri niya nangingitim na naman. Tinignan siya ng doktor at sinabi sa kanya, ano ginawa? Umakatulog siya ng iyak. Sabi niya, nanigarilyo mo ako ulit. Pag nanigarilyo siya, yung ugat magsasara. Magko-constrict. Masasakal. Dahil sa nicotine, hindi tatakbo ang tubo. So, ayun. Wala nang magawa ang doktor. Tuluyan ng tinanggal yung kanyang mga daliri. Hindi na ulit mabubuhay pa. At sabi ng batang Carpintero, hindi na po ako maninigarilyo. Tama. Hindi ka na manigarilyo. Manigarilyo ka ngayon araw-araw ng 1 kahon. Dahil wala ka daliri mo. Sinabago eh. Sabi yung pastor, nanalangin nyo kung alam mo pabuhay ulit. Ay, yung na. Dalawang beses ko na pinanalangin na nabuhay. Talagang ano eh. Papanalangin mo yung pamatay na. Sabi sa akin ng bata, huwag naman ganyan, huwag naman. Bakit ka palang mamatay? Bakit ayaw mo lumapit kay Jesus? Yung nangyari sa kanya. So, ayan, nakikita niya. Sabihin nyo, paano kayo magkukwit? Paano kayo magkukwit? Paano yung mahihiwalay niya? Unang-una, makumbinsi ka. Kailangan kang mag-quit. Ikalawa, sa iba, ang mag-quit niyan, madali. Nakwento ko na sa inyo, tatay ko, ang takot ko. Yung bang, tandaan niyo yung kwento ko, nahuli kami ninigarilyo. Nung mag-quit ang tatay ko, talagang nangutla, nangayaya. Sabi ng nanay ko, nako, pag namatay ang tatay niyo, kawawa kayo. Lalo na ikaw, yung ang dal-dal-dal mo. Sabi sa akin ng nanay. Tuloy, alam ko, ang takot ko. Sabi ko, tay, bibili ko na kayo ng sigarilyo. Sisyahin ako ng sapatos, bibili ko kayo ng sigarilyo. Hindi ang tatay ko. Tapos nakita ko, lugar na sigarilyo, nag-chewing gum siya. So, ang ginawa ko, bumili ako ng chewing gum. Sabi ko, tayo, chewing gum. Napululuhan niya. Natuwa siya. Sabi ko, tayo bakit kayo umiyak? Sa akin, hindi naman sasagot yun. Yun ang kauna-una nakita ko, tatay ko umiyak. Ayaw niya kaming magkakapatid na manigarilyo. Kaya kahit isa sa amin, wala. So ayun, merong ahirap. Meron naman, dali.
Dali, yung kapatid nito, yung naging pilot, si Edith, pagkatanggap niya kay Yeso Cristo sa gabi, o hapon, galing ako sa Cosmopolitan Church, yung church ni Senator, Bobito Salonga, naging speaker ako ron, yung binata ako. Pumunta ako sa bahay nila, naakit ko kanyang kuya sa Diyos. Nung maakit ko yun, nung gabi, maninigarilyo sila ng tropa niya, maglalasing. Sabi niya, nung kinabukasan, sabi niya sa akin, ano ginawa mo sa akin? Bakit nasama-sama ng lasa ng sigarilyo? May anting-anting ka ba? Sabi ko, sana nga meron, dahil aanting-antingin ko lahat ng mga naninigarilyo. Hindi. Sabi ko, yan ang himala ni Jesus. So dahil kasi, hindi ko siya naninigarilyo, pero mga iba talagang struggle. Meron akong kausap na bata, tinatanong ko progression niya. 21 years old siya, American citizen. Sabi ko, isulat mo sa kaprasong papel, sa card. Philippians 4:13. I can do all things. Sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ilagay mo yun. Saan mo nilalagay? Yung sigarilyo. Dito po. Ilagay mo doon. Kung gusto mong manigarilyo, hilahin mo yun. Kung gawin mo sigarilyo. Basahin mo sa sarili mo. Gagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Itong bata ito ay natutuhan kasi nagtatagumpay na siya. Sa pamamagitan ni Kristo, malabay ko yung vision niya. At malulwalhati ang Diyos. Of course, mayroon mga iba pa na scientific, so-called. Pero dito na tayo sa Biblia. Ito sigurado. Ang salita ng Diyos, sigurado. Ilang dito, dati ninigarilyo kayo. Pero nung tanggapin niyo si Jesus, nawala lahat to. Tingnan ka ako. Meron ko ba? Yun. Sige, huwag kayong mahihiyak. Pati bubahe. Ano ba kayo mga bubahe? Kakamuntang ulo, yung matatanda. Nakuha sa Chicago. Bino nyo, nakuha ako sa Chicago. Sabi sa akin ng Amerikano, hey, look at that. Sabi sa akin, Pilipino, matanda. Nagtapa kayo ng Amerikano, kung manigarilyo, pabaliktad. Alam ba niyo yun? Nakita na kayo gano'n, pero ba kayo manigarilyo? Yung apoy, pinapasok din sa loob, ilan nakakita na nun? Okay, so lahat tayo. Sabi sa akin, buti hindi ka napapasok yung bibig mo. Sabi ko, ewan ko yan, hindi makapaliwanag sa iyo, hindi ako manigarilyo. So, itong sinasabi ko sa inyong batang ito, nakakumpay ko siya. At pwede rin kayo magkakumpay. So kung nag-i-smoke kayo, umpisahan niyo ito. Hanapin niyo yung verse na yun. Tanggalin niyo ito. At makikita niyo kaluluwalhati Diyos sa buhay niyo. Ang father ko, nung mawala yun, nag-iba siya. Lumitaw ang kanyang pagkadinesa. Naayos siya. Pati-bukis ng tatay ko, kulang ng pisngi. Asal siya doon sa church. Tutuwa sa kanya ang mga tao. Ang mother mo ng Grace, di ba? Smoker din. Nanay mo. Pati nanay mo, sailor nanay mo eh. Nanainom ng tuba eh, no? Naglilinis lang ng kubeta. Hindi ka rin ko siya. Pero yan ang umpisa. So, mag-umpisa ka. Umasa ka sa Diyos. Tulungan ka niya. Pagagalingin ka niya sa vision ito. At kayong mga bata ko na kayong mag-dare, huwag niyong subukan. Layuan niyo ito. Iwanan niyo ito. Iwasan niyo ito. At makikita niyo, hindi niyo pagsisisihan pag ginawa niyo. Sasabihin niyo, ako, Pastor, may kaibigan ako, nahirap, hindi pala, tiisin ko, hirap. Iniis din ni Kristo, hirap niya para sa iyo. Nag-suffer siya para sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala para sa iyo at para sa Diyos. Isin mo ang suffering. Mag-quit ka para sa sarili mo at para sa Diyos at para doon sa mga mahal mo sa buhay. Ayaw mo ko at ayaw na namin. O Diyos,
Pagpalain mo ang aming pinag-usapan. Magsalita ka sa puso ng mga hanggang ngayon ay smokers na kasama namin. Hindi kami nagagalit sa kanila. Mahal namin sila. At prayer namin, makalaya sila sa vision nito. Salamat sa mga patotoo na nawala ang vision nila. Ang vision nito. Tunay ka, O Diyos, mga pangyarihan ka. Sa pamamagitan mo, madarek namin ang masamang vision nito. Ang nakakamatay na vision nito. Tabangaray po tayo mag-end sa sabihin nyo, Pastor, pag-rin mo ako. Gusto ko mag-quit. Smoker po ako. Dalawang tibigin mo dahil lang. Please, Pastor, pag-rin mo. Gusto kong alis ito sa aking buhay. Pero kung bakit nais yung pag-rin mo, okay, God bless you, babang na yung aman. God bless you, babang na yung aman. God bless you. Pero pa po ba? God bless you. Okay, God bless you, babang na yung aman. Pero pa po ba? Okay, mahihiyan. Maski babae, okay, mahihiyan. Okay, pero pa po. Nag-iisip pa kayo, ayaw ba niyo mag-quit? Ayaw ba niyo maging malaya? Mag-pray ko kayo. Gagawa ang Diyos ng milagro sa inyo. And then mag-pray na tayo. Lord Jesus, pinangako mo sa amin, ano man ang hingin namin sa pangalan mo, yan ang gagawin mo. At narito ang mga honest na mga anak mo. May mga fathers, may mga son, kabataan. Pinang-best nila, smokers sila. Pero sa umaga nito, sa panghalian nito, gusto nilang magbanis ito, mawala sa buhay nila. Kumuha ka ng milagro sa kanila, O Diyos. Unang-una maging malakas ang desire nila na i-forsake ang vision mo. Gawin mong magkaroon sila ng malakas at katindi na desire. Alisin ito sa buhay nila. At pagkatapos noon, O Diyos, gumawa ka ng himala. Mangyari sa kanila yung sinasabi ng yung salita dito sa Philippians 4:13 na sa pamamagitan ni Kristo, nagawa nilang daigin ang vision ito para sa iyong kalwalhatian at kapulihan at para sa ikabubuti ng kanilang katawan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay. Dala niyo yung sigarilyo. Mamaya, pag-uwi natin. Ibigay na sa akin ito and say goodbye sa sigarilyo. Tapos, umpisahan nyo na daigin ito. Pag dumating ng sumpong, tumawag kayo sa Diyos. Pag inaalo kayo, refuse it, sabay alis. Alam ba yung ginagawa ko? Palagi ako nagkakasal, palagi ako nasa party. Doon, ako unang-unang bibigyan ng lechon. Hindi lechon manok, walang kwenta yun to, talagang lechon baboy. Sabi pa sa akin, yan po ay organic ang pinakain. Walang cholesterol yan. Sabi, masarap po yan. Yung manager ng bangko dyan, inaanak ni Ate Babes niya. Sila pa nga nagdudulog. Ba, pinirahan ng papa, kain. Kain. Ako, pag nakuha ko ng isa lang doon, sabay talikod na, dahil na ako. Hirap na. Ito, kumain na kumain. Inaanak namin wala ang bulagta na doon sa kanyang kapre. Nahihilo na, kailangan na niya ang mga pills. Kaya, ito, sabihin nyo, hindi o, aalisin ko ito, hindi. Meron isang kamete. Pagkaraan ng isang buwan, kalahating kamete na lang. Pagkaraan ulit ng isang buwan, 3 beses na lang, isang araw ako naninigarilyo. Ay pag ginawa niya, hindi kayo makakalaya.
Halimbawa, may depresya kamay nyo. Sabihin ko sa inyo, daliri nyo. Kawawa naman yung daliri mo, mahirapan ka. Ang gawin na lang natin, unti-unti natin putulin. Pumunta ka rito. O, bigyan natin mag-neutron. Uwi na. Bukas ulit ha. Pero isang buwan ha. Punta ka ulit. O, putulin ulit. Ayag ka pa nun? Sasabihin nyo sa akin, doktor ko si Pastor. Agyan mo na doon sa pinakaugat. Oo, ganun na. Yan ay ibig ko sabihin sa inyo. Unti-untiin nyo, lalo lang kayo mahihirapan. Lalo nyo pag-push yung sarili nyo. Biglahin na ninyo. Amen? Kaya na kapatid kong adik, 50 years, drug addict. Nakatira sa akin ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo na talaga mag-quit? Nagpunta ko sa police station. Hiniram ko doon sa police na kaibigan ko, ang Mosas. Okay, sabi ko kay Joel, talagang mag-quit ka na. Siya. Lalagyan ko ng Mosas ang kaliwang kamay mo. Iikot natin sa rehas. Ikakabit natin dito. Hindi kita iiwanan. Mag-struggle ka na yan kahit 5 araw. All 30 ang tawag ko. Alisin niya yung vision. Nang tinignan niya ako, sabi niya, ayoko. Pero hindi siya handa na mag-quit. Ganun pa rin. Akala mo pagka pinag-ready ka, automatic. Meron na nangyayari yun. Nagtataka sila. Pero hindi ko mapapangako sa iyo na yun ang mangyayari sa iyo. Pero kung sa mahirap na paraan, at tutulungan ng Diyos, ay siya, nakipag-fight ka, ano ka pala, sumistik lang yan? Tadya ka mo. Okay? Bigay mo na sa akin, yung dalang sigarilyo. O kaya sabihin mo sigarilyo, tutulugin na kita, hindi na, yun na. Talagang ayaw na. Ganun dapat ka strong. Okay? Ngayon po, dadalhin natin ang ating mga ando. Okay, sa mga bahagi. Ma-search natin. Dadalhin. You